Crush experience. Umpisa natin yung kwento nung elementary student pa lang ako, kung saan nangyari ang first ever crush experience ko sa buhay ko. Mayroon akong babaeng classmate na pangalanan ko na lang na Donna. At itong si Donna ay maganda, masipag, at higit sa lahat ay matalino. Ngayong nasabi ko na yung mga katangian niya, doon naman tayo sa part kung paano ko siya nagustuhan. Noong nag-aaral ako ay grade 1 na ako agad. Hindi na ako nag-prep at kinder. Ang naalala ko na sinabi ng teacher na kausap ng mama ko ay hindi na daw pwede yung age ko para mag-prep o kaya naman mag-kinder. Kaya yun, naging grade 1 student na agad ako. Nakilala ko si Donna noong first day pa school ko. At late enrollers pa ako nahirapan talaga ako sa mga lessons sa klase noon. Lalo na sa pagsusulat, pagbibilang, pagbabasa. Grabe, itinuro lang sa akin sa bahay sulat ng pangalan. Tapos pagdating ko pala sa school, ang dami ko palang hirap na dadanasin. Noong time na yun, pinagsisihan ko talaga yung sinabi ko sa mama ko na, "Ma, gusto ko na mag-aral." "O siya anak, ito lapis at papel. Itong nakasulat, pangalan mo yan ha. Kapag natuto ka ng isulat yan, pwede ka na mag-aral." "Sige ma." The next day, "Ma, alam ko na sulat pangalan ko." Ganun ba anak? Sige bukas, enroll na kita." "Yay, mag-aaral na ako." Pero nagbago ang lahat na maging classmate ko si Donna. "Okay class, may bago kayong magiging classmate. Ang pangalan niya ay Gino. Maging behave kayo sa kanya." "O siya Gino, maghanap ka na ng bakanting upuan dyan at mag-uumpisa na tayo sa lesson." "Yun, bakante. Doon na lang ako upo." "Hi, I'm Donna. Nice to meet you." 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで "Excuse me, tapos na akong magpakilala. Ikaw naman." Sorry. Gino nga pala." "Grabe, ang ganda-ganda niya. Crush ko na siya. At saka, sabi ni ma'am, maglabas daw ng 1/2 crosswise. Meron ka ba? Kung wala, bigyan na lang kita." "Grabe, ang bait-bait niya sa akin. Kahit kakilala niya pa lang sa akin. Baka crush niya rin ako." "Grabe naman, ginawan ka lang ng kabutihan ng tao crush ka na agad. Hindi ba pwedeng mabait lang siya?" "Hoy, kita mo tong kamao ko? "Oo, bakit?" Kaya kang patulugin nito." "Ay, sorry. Tuloy mo na yung kwento. 1/2 crosswise? Ano ba yon? Yung ganitong papel, meron ka ba? Kung wala, bigyan na lang kita. Salamat na lang. Meron ako niyan A few hours later. "Donna, tapos na ako. Baka pwede ko na tong ipas kay ma'am." "Teka, anong nakakatawa? Bakit ganun yung sagot mo? Mali yan." "Ha? Paano naging mali yan lagi ko yung nilalaro?" "Ayaw mo pang maniwala sa akin? Sige, i-review natin yung sagot mo." 1 plus 1, Magellan. Mali. 2 plus 2, Lapu-Lapu. Mali. 3 plus 3, Christmas tree. Mali. Kita mo na, mali lahat. Pero wag kang mag-alala, tuturuan naman kita." Noong time na tinuturuan na ako ni Donna, grabe, ang daming beses ako nagkamali, as in, nakailang punit ako ng papel. That time kasi, nahirapan ako intindihin yung sinasabi niya na gaya kung ano yung number 1 at number 2. Noong mga oras na yun kasi kahit magbilang hanggang 10 ay hindi ko pa alam. Hindi ko nga rin alam kung ano yung numbers. Napansin ko na rin na naiinis na sa akin si Donna. Hindi kung gusto niya na akong sapukin, kaso hindi niya magawa kasi siguro nga crush niya rin ako. Assuming talaga? Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, may pupuntahan pa pala ako. Bye. Dahil nga nahirapan na ako ay napilitan na akong gamitin ang pinagbabawal na teknik, at yun ay ang mangopya. Wala na kasi akong choice that time, at kung paano ko natutunan ang mangopya ay walang nagturo sa akin nun. Kusa ko lang natutunan yun, diba? Parang sinasabi na lang sa akin ng instinct ko na gawin mo ang sasabihin ko. Mangopya ka upang tumaas ang tsansa na makakuha ng tamang sagot. At para mailigtas ka dyan sa katabi mo, ramdam ko na konti na lang itatamaan ka na dyan. Kaya mangopya ka.
Kapag hindi nakatingin si Donna, pasimple ako nangopya sa sagot niya. Kabado 20 pa nga ako noon kasi yung pwesto ko first row. Ibig sabihin, nasa may harapan mo lang yung teacher. Kaya kabado 20 talaga yung pangopya ko noon. Isang maling galaw ko lang lagot ako. Naging maayos naman ang flow ng araw na yun. Natuwa pa nga sa akin si Donna kasi ang bilis ko daw natuto. Pero di niya alam, galing sa kopya lahat ng sagot ko. Yan din yung dahilan ko bakit nasabi ko na nabago ni Donna yung buhay ko as a grade 1 student. Una sa lahat, hindi na ako mahirapan sa ibang subject na sasagutan kasi nandyan naman si Donna na magtuturo sa akin. At nandyan din siya para makopyahan ko pag di ko na talaga maintindihan yung sagot. Siyempre, biro lang yun. Pero isa talaga sa experience na hindi ko malilimutan ng grade 1 ako ay nung wala siya ng isang buong araw sa klase. Gaya nga ng sinabi ko na matalino siya at siyempre kasama siya sa honor student. At isa siya sa napili na ilaban sa ibang mga school para sa gaganapin na MTOP competition. At kung ano yung MTOP based on my research na may halong katamaran. Ito ay kung saan ang iba't ibang kalahok ay magtatagisan sa subject na math at yun lang ang nalalaman ko. So yun na nga. Dahil wala si Donna na magtuturo sa akin kung paano basahin yung nakasulat sa Manila paper na pinakot sa blackboard, talaga naman tagaktak yung pawis ko. Dahil ang init ng ulo ng teacher ko nung araw na yon. Ay nako, bakit hindi nyo pa rin alam basahin ito? Ilang araw ko nang itinuturo to sa inyo ha. Hindi ba't sinabi ko na i-read nyo ito sa bahay para kapag ipinabasa ko ito uli sa inyo alam nyo na? Mga maihinang nilalang. Simpleng A, E, I, O lang hindi nyo alam basahin. Weak kayo, weak. Ako na nga ang magbabasa. Ma'am, ako na po. Tingnan na lang natin kung hindi kayo mamanga sa gagawin ko. O sige, umpisahan mo na. A, E, I, O, U. Very good. Wow, grabe. Paano niya nagawa yun? Unbelievable. Baka lolo niya si Einstein. Gaya nga ng inaasahan, manghang-manga sila. Oh, dito naman sa ibaba yung babasahin mo. Okay po ma'am, umpisahan mo na. Anong Hindi yan kasi may kasama siya. Sorry po ma'am, nalito lang po ako. Anong ba? O sige, dito naman tayo sa susunod. Hindi yan kayan. Hindi mo pa ba alam basahin yung 2 letters? Hindi pa po ma'am, sorry. O sige, pero very good ka pa rin kasi kahit papano may nabasa ka. Ang talino ko talaga. O ikaw dyan Gino, tumayo ka. Ikaw na yung susunod na magbabasa. At dumating na nga ang kinakatakutan ko, ang tawagin para magbasa. Dahil akala ko na hindi ko kayang basahin ang ipapabasa ni ma'am. At tsak napapagalitan niya ako kapag hindi ko nabasa yun. Akala ko lang pala. Dahil may nangyaring himala. Dahil naalala ko yung mga turo sa akin ni Donna. Gaya ng tunog ng mga letra pag pinagsama. Kaya bigla ako natutunan kung paano magbasa. Isang mahinang nilalang na naman. Ilang araw ka palang pumapasok dito sa school kaya imposibleng mabasa mo yan. Ako nga na isang matalinong nilalang inabot ng napakatagal na panahon para mabasa yung A, E, O, U. Nagpupuyat pa ako nun kaya sigurado akong hindi mo babasa yan. Umpisahan mo na magbasa. Opo teacher. A, E, I, O, U. Very good. Teka, paano niya nagawa yun? Ilang araw pa na sumapasok sa school nabasa niya na. Baka isang matalinong nilalang din siya katulad ko. Ito namang nasa ibaba. Hindi ako mapaniwala. Nabasa niya yun. Nahigitan niya pa ako. Isa akong mahinang nilalang. Diba siya yung late enrollees? Oo. Paano niya yung nagawa? Oo nga, sa ganun kaikling panahon nakapagbasa na siya kagad. Hindi ako makapaniwala. Grabe, laking tuwa ko sa nagawa ko ng mga oras na yun. Pagkalong saya at takot yung naramdaman ko ng mga oras na yun. Ikaw ba naman pagalitan sa harap ng buong klase kapag di ka nakapagbasa? Kaya laking pasasalamat ko talaga kay Donna kasi kung hindi dahil sa kanya hindi ako nakaligtas. Isa pang experience na hindi ko makakalimutan kasama si Donna nung pinapunta kami sa labas ng classroom namin at pinapunta sa garden. Meron kasi kami activity noon na pumili ng kahit anong halaman na pwede naming drawing. Nung panahon na yun kasi marunong na ako mag-drawing kaya basic na lang yun sa akin. At habang nasa isang tabi ako at nagdo-drawing, di ko na malayan na tinabihan pala ako na Donna at sabay sabi, Ay Gino, ang galing mo pala mag-drawing. O Donna, ikaw pala.
Di naman magaling, marunong lang. Kamusta naman? Tapos ka na ba? Hindi pa. Nahirapan kasi ako mag-drawing. Pwede mo ba ako tulungan? Ganun ba? Sige, tulungan kita kapag natapos ka na itong sa akin. Oy, salamat. Wait na lang kita. At nung natapos na ako sa drawing ko at sa kanya hindi ko makakalimutan yung naging reaksyon niya. Manghang-manga siya sa drawing ko. At samot-saring papuri pa kayo natanggap ko sa kanya nun. At umabot pa nga sa point na ililibre niya daw ako sa recess. Nagkaroon kami ng pagkakataon para maging close sa isa't isa. Donna, salamat sa libre mo ha. Wala yun. May tatanong ako. Ano yun? Kanino ka natuto mag-drawing? Ayun ba? Sa kuya ko ako natuto. Wow naman. Paturo naman mag-drawing. Sige ba? At kung naitatanong nyo kung umamin ako sa kanya ang masasagot ko dyan ay isang malaking hindi. Natatakot kasi ako na baka masira yung pagkakaibigan namin. Wala rin akong lakas na loob na umamin. At panghuli sa lahat, yung tatay niya isang pulis. Sino ba naman maglalakas ng loob na umamin sa isang babae na yung tatay pulis? Lalo na kung alam mo sa sarili mo na 100% hindi ka matino. Ako? Ha? Teka. Asan pa mo? Rest in peace, my friend. Peace! At dyan na natatapos ang ating video. At salamat din pala sa mga naligaw sa channel natin para mag-subscribe. Yun lang. See you in my next animation.